habol. Sa init ng sitwasyon sa West Philippine Sea, lalong mas importante na palakasin natin ang ating armed forces. Sabi nga nila, para may kapayapaan, dapat handa tayong lumaban. To have peace, we must prepare for war. O, di ba? So, ang tanong, handa ba tayong lumaban? Ang sagot, medyo. Sa totoo, ang tropa natin ay matapang at handang ibigay ang buhay. Pero, kailangan natin ng mga modernong armas. Ang kagandahan niyan, nag-umpisa na tayo mag-modernize. So, ano-ano na ba meron tayo? Sa video na to, aalamin natin ano-ano ang pinakamodernong asset ng ating armed forces. Kung ang labanan ay nasa West Philippine Sea, syempre, kailangan natin ng malakas na navy. At sa modern battlefield, lamang ang mas long range. Dito papasok ang mga modernong barko nating pandigma. Sa pinakabago, ang BRP Miguel Malvar. Meron na tayong dalawa nito. BRP Miguel Malvar at ang BRP Diego Silang na nakaka-deliver nung September. Ano ba kakayahan ng mga to? Unang-una, long range. Kaya nitong tamaan ang mga kalaban na nasa 180 kilometers ang layo gamit ang Sea Star anti-ship missile. Maliban sa long range, sea skimming ito. Ano ang sea skimming? Ito ang kakayahan ng missile lumipad ng mababa na para bang gumagapang para di masyado mapansin ng kalaban at di na sila makareact bago sila tamaan. Ngayon, pag ang kalaban ay mga eroplano, kaya natin pumalag gamit ang Mica Vertical Launch Surface-to-Air Missile. Kaya nitong tamaan ang mga eroplano hanggang 20 kilometers ang layo. At pag sa ilalim ng dagat naman ng kalaban, kaya din natin yan dahil meron ng Miguel Malvar ng towed sonar array na kaya makadetect ng mga submarine. Meron din itong helicopter at torpedo na kaya pumatay kung anong mahuhuli nila. Sunod sa Miguel Malvar class ay ang Jose Rizal class. Meron tayong dalawa nito, ang BRP Jose Rizal at ang BRP Antonio Luna. Pareho ng Miguel Malvar, kaya din ito tamaan ng target hanggang 180 kilometers. Kaya din ito pumalag sa mga submarine. Pero sa ngayon, ang kahinaan nito ay ang kanyang anti-air. Ngayon, ang nakakabit dito ay ang Sinbad Mistral Launcher na may range na 8 kilometers lamang. Pero ang Jose Rizal class ay meron ding VLS or Vertical Launch System gaya ng Miguel Malvar na kaya ding kabitan ng mas long range na anti-air. So eto ngayon ang dalawang pinakamodernong klase ng barko natin. Pero marami pa tayong barko na makakapalag. Dito papasok ang Acero class. Mas maliit to kumpara sa mga napag-usapan na natin, pero sa bilis ay pumapalag ito. Kahit 32 kilometers ang pinaka-long range na armas, kaya nito habulin ng kalaban sa 43 knots na speed nito. Sa ngayon, meron tayong 8 ng ganitong klase. Dahil ang posibleng labanan ay nasa West Philippine Sea, syempre malaking bagay kung meron tayong long range na missile na hindi kailangan ng mga barko. Dito papasok ang BrahMos. Ang BrahMos anti-ship missile na gawa ng India sa ngayon ang pinakaalas natin sa bakbakan. Ito ay supersonic missile na pwede makaabot ng 290 kilometers. Ito ang pang anti-access area denial natin. Ibig sabihin nito, lahat ng kaya abutin nito ay delikado. Dahil alam din ito ng kalaban, mag-aalangan sila pumasok sa loob ng range nito. Ibig sabihin, kahit di pa natin ginagamit at pinapalipad, mabisa na kagad ito. Malamang sa bandang Palawan ito madideploy kaya abot na abot ang mga isla na pinag-aagawan. Sa ngayon, ang kahinaan nito ay kakaunti pa lang ang mga BrahMos natin. At sa ngayon, di pa natin kaya protektahan ito mula sa panganib pang himpapawid. Dahil kakaunti, madali itong targetin ng kalaban. Siyempre sa ganitong bakbakan, kailangan din natin ng Air Force. Dito papasok ang F-50 Golden Eagle. Ang FA-50 Golden Eagle ay isang supersonic na light attack aircraft. Kaya nito lumipad hanggang Mach 1.5. Ito ay gawa ng Korean Aerospace Industries. At sa ngayon, meron tayong 12 nitong uri ng jet. Kumpara sa mga high-tech na jet, medyo dehado ang FA-50. Pero sa tamang diskarte, kaya pa rin nito matupad ang mission. Dahil sa West Philippines ang malamang na laban, ang mga mission nito ay magiging anti-ship. Dito, pwede niya gamitin ang Maverick Air-to-Surface Missile na may range na 22 kilometers. Pwede din naman lumaban ng air-to-air ang Golden Eagle, ngunit medyo limitado ang kakayahan. Dito, pwede gamitin ang legendary na Sidewinder Heat-Seeking Missile.
Bagamat short range ito ay mabilis at sobrang maneuverable. At ang pinaka-advanced na aspeto nito ay heat-seeking. Ibig sabihin ay nakikita nito ang init na nanggagaling sa target at hahabulin ito kahit saan pa magpunta. Sa totoo lang, dehado talaga tayo pag higante ang mga kalaban. Pero dahil dito sa mga modernong armas natin, kaya natin at least makasuntok man lang. Dahil dito, kaya natin paramdam sa kalaban ng sakit. Medyo mapapaisip silang apihin tayong basta-basta. Pero syempre, kailangan pa rin natin ng tulong sa mga kaalyado natin. Pero kahit papano, meron tayong maiaambag. Ano sa tingin nyo? Okay, di ba? Medyo gumaganda ng mga armas natin. Hindi na tayo masyado mukhang kawawa. Kung nagustuhan nyo tong video na to, subscribe lang mga tol. Kita-kita ulit tayo sa susunod. Hanggang sa muli mga kaibigan.